Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang ating 8 PM update ukol dito kay Bagyong Maymay na ngayon ay tropical storm category pa rin po. Yung sentro po nitong Bagyong Maymay ay huling namataan sa layong 115 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur, at sa nakikita po natin may taglay pa rin po itong hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso naman na abot sa 90 kilometers per hour. So in the past 3 hours po wala naman pong or na-maintain niya po yung kanyang lakas. And sa ngayon nga po ay kumikilos po ito pa east-northeastward at may kabagalan 10 kilometers per hour po yung kanyang pagkilos. And inaasahan nga po natin maaari nga pong maglandfall itong Bagyong Maymay ngayong gabi or bukas po ng umaga. And sa ngayon nga po yung mga pag-ulan o yung mga kaulapan nitong Bagyong Maymay ay nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Samantala, dito naman po sa may Southern Luzon, yung mga pag-ulan naman po dito ay dulot naman po nitong southwest monsoon o habagat. Kabilang na din po yung mga ilang bahagi po ng kanlurang bahagi ng Visayas. Kabilang na po yung Antique, Iloilo, maging sa may Guimaras. Sa ngayon nga po, yung latest forecast track and intensity natin nagpapakita na itong si Bagyong Maymay, possible nga po within tonight or tomorrow morning ay maglandfall po ito either sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union area. And tatawid po ito dito sa mga kalupaan ng Northern and Central Luzon. So expect natin throughout tonight and tomorrow ay magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan and malalakas na hangin dulot nitong Bagyong Maymay. And pagtawid po nito sa mga kalupaan natin ay maaaring mas humina po itong Bagyong Maymay. And by tomorrow afternoon, maaari pong mag-downgrade po ito bilang isang tropical depression habang naka-emerge na po ito sa either sa may Cagayan or sa may coastal waters po ng Cagayan or Isabela area. And by 5 AM naman po or by Friday, inaasahan naman po natin na magda-downgrade na po ito bilang isang low pressure area na lamang. Ngunit sa ngayon nga po ay nakataas pa rin po yung ating wind signal number 2 sa areas po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, western portion ng Apayao and Mountain Province, maging dito rin po sa northwestern portion ng Benguet and northwestern portion din po ng Cagayan dito po sa may area na ito. Samantala, wind signal number 1 naman po yung nakataas sa nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, maging dito rin po sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa nalalabing bahagi din ng Benguet, mainland Cagayan, and also sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, maging sa northern portions din ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, and sa northern and central portions ng Aurora. So malaking bahagi pa rin po ng northern and central Luzon, apektado po ng malalakas na hangin dulot nitong Bagyong Maymay. And emphasize ko lamang po yung ating wind signals po ay may lead time. So kung binabanggit po natin na wind signal number 2, yung lead time po nito ay 24 hours. So maaaring ngayon hindi pa po natin nararanasan yung mga malalakas na hangin, but within 24 hours meron po tayong expected impact na severe winds dito sa mga areas na ito. While yung wind signal number 1 po, 36 hours naman po yung ating lead time para dito. Aside naman po doon sa mga may wind signals, meron din po tayong mga pabugso-bugsong hangin dulot ng habagat and yung periphery po ng Maymay sa malaking bahagi po ng ating bansa from today until sa Friday. Para naman po sa mga pag-ulan, inaasahan po natin from today until tomorrow afternoon ay malalakas po yung mga or matitindi po yung mga pag-ulan natin, especially dito po sa nasa red na mga provinces. So, yung mga nasa red na provinces, possible yung more than 200 millimeters of rainfall, while yung nasa orange naman po, 100 to 200 millimeters of rainfall, and yung nasa yellow, 50 to 100 millimeters po na rainfall. So, yung mga nasa red po sa ngayon ay kabilang po dyan yung Ilocos Sur, La Union, and Benguet. And kung nasa red po tayo ay maaari po yung mga malawakan na mga pagbaha at pagguho ng lupa.
100 to 200 millimeters naman po sa Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Pangasinan, and Zambales. And para naman po sa 100 to 200 ay maaring makapagtala po tayo ng mga iilang pagbaha and also possible din po yung mga landslides. Meanwhile, sa 50 to 100 millimeters of rainfall naman po, kabilang po dyan yung Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Bataan, maging dito sa Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. So, yung mga pag-ulan po na ito ay pinagsamang epekto na po ng Bagyong Maymay and also ng Habagat. 50 to 100 millimeters localized floodings po yung ating expectations. And then, for tomorrow po, mababawasan po yung mga lugar na makakaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan dahil by that time nga po, inaasahan natin na masihina na yung ating Bagyong Maymay. Pero patuloy po yung epekto nung habagat natin. So, kaya meron pa rin pong orange na weather advisory dito sa Occidental Mindoro, while nasa yellow naman po yung Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Antique. So, by this time po, or by tomorrow po, tomorrow afternoon to Friday afternoon, generally yung habagat po talaga yung magkukos na ng mga pag-ulan dito sa atin. Ngunit, pagsapit naman po ng Friday afternoon to Saturday afternoon, kung mapapansin po natin, mas rarami ulit yung mga lugar na magkakaroon ng matitindi or yung mga malalakas na mga pag-ulan. Dahil po ito sa paghila ng isa pang bagyo na nasa labas pa ng PAR, no? Mamaya i-discuss ko po. May isa pa pong bagyo na nasa labas pa ng PAR na yun po yung hihila ng habagat. Kaya magkakaroon po tayo ng enhancement o paglakas ng habagat at meron din po tayong mga malalakas na mga pag-ulan dulot dito. So, nasa orange po ang Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, La Union, and Benguet. Take note po, Friday afternoon po ito hanggang Saturday afternoon. Nasa yellow naman po, 50 to 100, ang Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, and Batangas, maging sa Antique. And emphasize ko lamang po dahil tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin, even inaasahan po natin over the weekend, meron pa rin po tayong mga pag-ulan, ay likely po talaga yung masaturate yung ating mga kalupaan. Na yun po yung maaaring magdulot din ng mga pagguho ng lupa or mga landslides. So, and aside po dyan sa mga nabanggit kong impacts, possible din po na tumaas yung mga water levels natin, especially doon malapit sa mga river basins natin. So, doble ingat po and sana po yung makapaghanda po no, yung ating mga kababayan para sa mga epekto nitong habagat and Bagyong Maymay. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, may nakataas pa rin po tayo na gale warning dito po sa may Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. So, bawal pong pumalaot yung ating mga kababayan dyan dahil po sa matataas na mga pag-alon dulot ni Maymay. But other parts naman po ng ating mga seaboards, no, especially dito sa may Luzon area ay medyo masungit pa rin naman po yung ating karagatan. So, medyo maalon pa rin po dito sa may Luzon. Samantala, dito sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, nasa katamtaman na hanggang sa maalon po yung ating karagatan. Nabanggit ko nga po, meron pa po tayong isang bagyo na binabantayan na nasa labas pa ng ating PAR. So, ito pong Typhoon Dolphin ay nasa mahigit 1,600 kilometers away po ito sa extreme northern Luzon. So, itong Typhoon Dolphin, Bagyong Dolphin, nasa labas pa ng PAR. Ang scenario naman po dito, nakikita natin, possible gumilid lamang po ito dito sa boundary ng ating area of responsibility. Ngunit hindi natin inaalis yung tsansa na pumasok po ito ng PAR and tawagin po natin sa local name na Nene. Malayo po ito, hindi natin inaasahan na maglandfall. Ngunit sa nabanggit ko nga po kanina, possible nitong hatakin muli itong habagat habang papalapit po ito sa ating bansa. So, yun nga po, possible po yung paghatak nitong habagat ay by Thursday o bukas ng gabi o possible po by Friday pa and over the weekend. So, expect po natin yung mga pag-ulan, especially dito sa western section ng ating bansa.
Yun naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update po natin dito kay Bagyong Maymay ay mamayang 11 p.m. Maraming salamat po at magandang gabi.